Hindi lang si Ege Irice, di ba, MG, pati si Congressman Toby Tiangco, Mm. nag-confirm na dyan. Actually, siyempre, naaawa din ako kay Yusek Undersecretary Claire Castro kasi ang hirap talagang magsinungaling eh. Ang hirap talaga na magsalita ka ng para bang pinagtatakpan mo na lang kung ano talaga nangyayari. Kasi, klaro, sinabi niya ni Senator Lacson. So, di ba, kung talagang sinasabi na walang ebidensya, si Senator Lacson na ngayon nagsalita. Merong ginawang affidavit si Yusek Bernardo, sumulat sa kanya at sinabi niya to. So, napakahirap talaga ng trabaho niya. Nakakatulong ba to? Siyempre hindi. Kasi parang lumalabas talaga at nakikita naman ng taong bayan na pinagtatakpan lang yung kasinungalingan. Ah, Hindi ko alam paano nilang pagtatakpan to ng tuloy-tuloy. Dahan-dahan na uungkat to, nakikita to ng taong bayan, nababasa, naririnig. Hindi nila mapigil. Di ba? Parang MJ, Admar, parang kala mo, tumahimik na. Biglang, eto na naman, may lumabas. No? Hindi natin malalaman. Baka bukas makalawa si Yusek Adrian Bersamin magsalita tungkol dito. Kung sila ay runner lang at talaga nagdi-deliver lang naman sila ng pera, pagpalagay mo na, kahit na siguro nakakakuha sila kung ano man, no? Kung konti o ano man, pero hindi sila yung pinaka-beneficiaryo nung nangyaring korupsyon, nung nangyaring nakawan. If at all, runner lang sila. Tsaka kung tutugma mo, MJ Admar, di ba yung pinag-usapan na 100 billion na sinabi, o para sa Pangulo yan, ilagay mo yan dyan, tumutugma eh. Sinabi na rin ito ni Yusek Bernardo na yun nga, meron talagang 81 billion na pondo na siya nag-ayos, tapos meron pa kay Secretary Manny Bunuan na siya rin na nag-ayos. Makokonekta mo ba, Kong Mike, yung nabanggit ni Congressman Ege Irice, ni Congressman Antonio Tino, kasi parang 5 daw sila ng mga mambabatas na parang inibita raw ni Congressman Liviste, no? At doon yung sinasabing secret convo, matagpi-tagpi mo ba yon doon sa mga nabanggit ni Undersecretary Bernardo na parang binabaliwala noong mga unang mga investigasyon, Kong Mike? Actually, Admar, ako mismo, nakita ko yun at nabasa ko at narinig ko rin yung video. Nag-usap kami ni Congressman Liviste, siguro mga 2 linggo nang nakaraan, at ako din mismo naging saksi doon sa mga ipinakita niya. So ako, may personal knowledge doon sa mga ipinakitang text at video messages ni Congressman Liviste. Pero tama yung binanggit mo, Odmar, di ba kung naalala mo, actually no less than Senator Ping Lacson ang nagsalita dito. Kasi nung magsalita si Saldico, sabi ni Saldico noon, siya daw yung nagbigay ng 25 billion. Agad-agad sumagot si Undersecretary Bernardo sa isang sulat na binigay niya kay Senator Ping, na ito naman ay officially dineliver sa isang privilege speech ni Senator Ping Lacson. Sabi niya, yung 100 billion, 81 billion doon ang DPWH. Yung 19 billion, yung 19 billion, sabi niya, sa ibang mga proyekto yun, hindi naman sa DPWH. At mula doon, 51 billion ang mismong inayos ni Undersecretary Bernardo. Kasi parang ang lumalabas sa speech ni Senator Ping, parang sinasabi niya, walang alam ang Pangulo. Ginamit yung pangalan niya ni Yusek Traigib Ulaybar at ni Yusek Bersamin at sinabi nga na yon may delivery na pera na umigit kumulang 8 billion pesos. So, official records yan. Nagsalita Senator Ping, tapos yung pinapakita ni Congressman Libiste, talagang tugma. Wala namang walang masasabi nating hindi totoo o labas dun sa mga pinag-uusapan. Ang sumagot nga sa Saldico dun sabi niya hindi totoo yan. Sabi niya iba pang pondo ang pinag-uusapan daw ni Yusek Bernardo. So parang nagkaroon pa sila ng pagdebate tungkol dun sa pondong yun. Pero ang mahalaga, sa nabanggit mo Admar and MJ, na mismo sa speech ni Senator Lacson, nabanggit niya na yun. Kaya dapat ipursuy ang investigasyon na yan at yung hawak ni Congressman Liviste ay pagpapatunay lamang doon sa mga nabanggit na delivery ng pera. Ang tanong, Kong Mike, sino ang mag-iimbestiga? Meron pa bang tingin mo magkakaroon ng legit na talaga na resulta? Kasi sa Senate Blue Ribbon, marami mang ng mga nabanggit din si Congressman na Egay Erice. In fact, meron na nga silang committee report, no? At nababanggit na parang
wala doon ang ano, yung involvement ng Pangulo. Hindi rin nababanggit din ata yung pangalan ni Bersamin for further investigation. Sino mag-imbestiga dito sa Ombudsman, sa ICI, sa Kamara? Meron pa bang mapagkakatiwalaan na legit talaga na credible yung magiging resulta at walang papanigan? Tama yung binanggit mo na yan, Admar, kasi kung sa akin lamang, kahit na nga hindi ako investigador, nakikita ko na di ba? Nagsalita si Senator Ping tungkol dito, binanggit din to ni Yusek Bernardo sa isang affidavit niya o sa sulat man niya, and officially binanggit na rin to ni Congressman Liviste, Congressman Tino. So, ang tanong nga, kasi parang tuwing meron pupuntahan yung investigasyon, natatamaan si Speaker Martin Romualdez o di kaya tatamaan si Pangulong Bongbong Marcos, humihinto at nawawala o hindi na natutuloy yung investigasyon. Kaya ako, para sa akin, Admar, alam mo, nakakalungkot isipin kasi nga parang kompromiso yung mga institusyon. Yung ICI, talagang wala ka namang asahan. In fact, as early as December, nagsabi na yung abogado ni Speaker Martin na walang findings ang ICI ni investigasyon. Sabi ni Secretary Vince dati, meron daw. Pagkatapos, wala naman tayo nakita, maging sa Blue Ribbon Committee report. So sa ICI, sa Blue Ribbon Committee, wala tayong makita. Sa Ombudsman, kasi di ba sa Ombudsman naman sana, tinitingnan natin yung mga final nila mga kaso. Yung ba'y magpapatuloy pa? Kasi hanggang doon na lang si Saldi ko na lang yung pinaka-mastermind na lumalabas. In fact, kahit na nga sabihin mo na, sige, sabihin na natin, mastermind Saldi ko, paano itong kay Trigib Olaybar? Paano itong kay Yusek Bersamin? Ganun na lang ba na yung 8 bilyon na binanggit na delivery ng pera, may armored van pa na binabanggit, talagang organisado Katulad ng mga binanggit ko, yung nakawan, magmula sa budget, pati yung delivery, may mga armored van pa, nakikita sa Diamond Hotel, binanggit siya ni Yusek Bernardo. Parang binali, wala nang pinagpatuloy doon sa mga investigasyon. Yan ang nakakalungkot. Pero sabi ko nga, Admar, MJ, hindi naman natatapos dito ang ating bansa o hindi naman natatapos ditong usapin ng hustisya. Darating din ang panahon, maungkat lahat yan, makikita lahat itong mga nakawan na nangyari, sino mga involved, sino mga delivery ng pera, magkano ka lang nakuha. Kaya nga yung binabanggit ko dito sa mga grupo nila Yusek, ni Secretary Bersamin, ni Secretary Pangandaman, at lalo itong dalawang bata, si Yusek Adrian Bersamin at Yusek Trigib Olaybar, magsalita na sila kasi aabot at aabot din sa kanila yung kamay ng hustisya. Aabot at aabot din sa kanila yung investigasyon. Maaaring hindi ngayon, maaaring silang makalusot, pero paano 2 taon mula ngayon pagka nag-iba ang administrasyon at wala akong sinasabi kung sinong pangulo, pero tingin ko kahit sinong administrasyon ay talagang titingnan to at aalamin kung sino talaga involved. Kawawa naman yung mga bata. Kung wala silang alam, ngayon pala magsalita na sila. Kong, good evening. Si MJ po ito. Sir, do you think nakakatulong itong mga sagot ni Yusek Claire Castro doon po sa communication gap na nangyayari, considering na ang hinahanap ng taong bayan ngayon ay sagot mismo mula sa presidente hinggil po dito sa pagkakaugnay sa kanya sa mga kickback nung panahon ng eleksyon, lalo pat nababanggit yung mga alyansa, mismong yung artista, performer, nakatanggap rin, pumaldo rin. Kinumpirma po yan ni Congressman Egay Irice. Hindi lang si Egay Irice, di ba, MG? Pati si Congressman Toby Tiangco nag-confirm na dyan. Actually, siyempre, naaawa din ako kay Yusek Undersecretary Claire Castro kasi ang hirap talagang magsinungaling Ang hirap talaga na magsalita ka ng para bang pinagtatakpan mo na lang kung ano talaga nangyayari. Kasi, klaro, sinabi niya ni Senator Lacson. So, di ba, kung talagang sinasabi na walang ebidensya, si Senator Lacson na ngayon nagsalita. Merong ginawang affidavit si Yusek Bernardo, sumulat sa kanya at sinabi niya to. So, napakahirap talaga ng trabaho niya. Nakakatulong ba to? Siyempre hindi. Kasi parang lumalabas talaga at nakikita naman ng taong bayan na pinagtatakpan lang yung kasinungalingan. Hindi ko alam paano nilang pagtatakpan to ng tuloy-tuloy. Dahan-dahan na uungkat to, nakikita to ng taong bayan, nababasa, naririnig. Hindi nila mapigil. Di ba? Parang MJ, Admar, parang kala mo, tumahimik na.
biglang ito na naman, may lumabas. No? Hindi natin malalaman. Baka bukas makalawa si Yusek Adrian Bersamin magsalita tungkol dito. Kung sila ay runner lang at talaga nagdi-deliver lang naman sila ng pera, pagpalagay mo na, kahit na siguro nakakakuha sila kung ano man, no? Kung konti o ano man, pero hindi sila yung pinaka-beneficiaryo nung nangyaring korupsyon, nung nangyaring nakawan. If at all, runner lang sila. Tsaka kung tutugma mo, MJ Admar, di ba yung pinag-usapan na 100 billion na sinabi, o para sa Pangulo yan, ilagay mo yan dyan, tumutugma eh. Sinabi na rin ito ni Yusek Bernardo na yun nga, meron talagang 81 billion na pondo na siya nag-ayos, tapos meron pa kay Secretary Manny Bunuan na siya rin na nag-ayos. Kawawa dito yung mga bata, MJ Admar. Alam mo naman si Sec Manny Bunuan, matandaan na rin yan. Si E.S. Bersamin, may edad na rin yan. Paano ito may mga future pa? Masisira na lang ba yung pangalan nila na ganun-ganun na lang? Na pababayaan nilang magamit sila dito, pagtakpan nila ang lahat, na balang araw, alam din naman nila mauungkat to, at baka sila pa magkaroon ng kaso. Opo, lalo pa, Kong, na nananatiling negative yung survey ratings ng Pangulong BBM. Sir, meron po bang kaugnayan ito sa paparating na selebrasyon ng 48th anniversary ng EDSA People Power na patindi ng patindi yung issue at yung perang pinag-uusapan sa korupsyon? The same surname, Marcos Jr., 40 years ago, Marcos Sr. Alam mo, MJ, ang mahirap dito sa sitwasyon ng Pangulong Bongbong Marcos, talagang nagkaroon siya ng pagkakamali doon sa pinabayaan niya yung budget, pinabayaan niya yung nakawan, pinabayaan niya yung kanyang pondo, na yung President's budget na dapat sana na iayos yung mga pangunahing proyekto. Kaya hindi ko alam paano niya i-reverse to, hindi ko alam paano niya mababago itong kanyang sitwasyon. Ang problema lang dun sa nangyari, dun sa pagtatakip nila nung lahat ng investigasyon na nangyari, hindi nila mapigil. Kasi yun nga, yun ang katotohanan na nangyari. Yun ang mga involvement, di ba? Ang sabi nga ng iba o sige, kung talagang wala kang kinalaman dyan, si Speaker Martin lang ang talagang may kinalaman, di pabayaan mo magtuloy yung investigasyon. Ang problema nga, wala tayong nakikitang ganun eh. Nasasabi na yung pangalan niya, involved na yung mga tao niya, no less than the executive secretary was involved, no less than his secretary of budget and management is involved. So, ano ba talaga? Nandiyan ka ba? Na-involved ka ba? Bakit mo pinagtatakpan itong mga taong to? At yung lahat ng institusyon na dapat gumagawa ng investigasyon, talagang natahimik. Unahin ko Kongreso, Quadcom, dati, grabe. Talagang bukbukan yung ginagawang investigasyon. Biglang nawala. Hindi nila pinasok yung flood control. Pagdating dito sa Senado, nagkagulo pa, di ba? Nagkapalitan pa ng leadership ng flood control, ng Blue Ribbon Committee. Pagkatapos, hindi nila malaban kasi pag kami nabuksan na topic na nagtuturo kay Pangulo, hindi nila matugunan o hindi nila mapagpatuloy. Yung kay Saldi ko lang sasabihin nila, hindi, dapat i-notarize yan, di ba? Pwede naman nilang gawin yun pwede yung apostille na maisagawa sa ibang bansa. But even more than that, kung gusto lang questionin si Saldico, pwede talaga na magkaroon ng suspended rules ang Senado o Kongreso na sa isang Zoom meeting, pabayaan siya magsalita at questionin siya. Pero nawala na rin. Hinto na rin nila yung ginagawang investigasyon. Yung ICI, ayun, nalagas ng nalagas. Di ba? Nag-resign ng lahat ng mga tao. Hindi sila tumuloy sa pag-iimbestiga. Naipit na. So, alam ng tao na huminto, bitin, kaya itong ratings niya talagang bumabagsak dahil nakikita ng tao yung pagtatakip na sinasabi nilang ang Pangulo ang nagsimula ng investigasyon sa korupsyon. Oo, siya nagsimula. Pero ang tanong, kasama ba siya? Yung tanong dun sa kasama ba siya, ayaw naman nilang ungkatin. Kasi nga, sa aking pananaw, kasama talaga siya. Kaya ito yung nangyayari, nagkakagulo-gulo na. Kung kayo po ang nasa gabinete ngayon, given na kayo po ay nagsilbi dati sa GMA cabinet, ito bang mga issue ngayon ng korupsyon sa presidente o sa chief executive, yan ba'y nakatutulong sa pagpapataas ng moral ng mga gabinete, Kong? Alam mo, MJ, una sa lahat, hindi nangyari kailanman ang ganitong klaseng korupsyon na nakikita natin. Magtanong ka,
magmula doon sa cabinet members ni Pangulong Noynoy Aquino, Pangulong GMA, Pangulong Estrada, Pangulong Duterte. Ngayon lang natin nakita yung organisadong nangyari sa pondo na nakawan. Na talagang yung mga flood control programs natin, flagship projects, tinanggal yung pondo tapos inilipat kung saan-saan din nila para sa flood control. Ngayon lang natin nakita na yung PhilHealth, yung PDIC, kinalaw, na talagang ang unprogrammed allocation umabot for the past 3 years almost 2 trillion. Ang estimate nila kung EGA-IRISE at ng mga iba is mga 1.4. Pero ang total niyan talaga is 2 trillion. Yung iba naman nirelease siguro o ibang proyekto. But sabi nga nila 1.4 trillion yung unallocated funds for the past 3 years. So, ngayon lang to nakita. Hindi ko alam, pero sa aking pananaw, kung ako yung siguro nasa kabinete, magre-resign ako kung wala akong alam eh. Dahil this is not anymore a question of loyalty. This is already a question of governance, question of dignity, reputation ng opisina mo. Kasi lahat naman tayo, hindi naman tayo may-ari ng kanya-ating posisyon eh. 'Di ba? Ibinigay yan sa Pangulo, yung Pangulo naman inappoint ka. So kung ikaw isang kabinete na wala kang alam sa mga nangyayari, bigla mo nakita ganito pala yung at alam mo, hindi ano yan. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi nila alam. Yung lumalabas na issue ngayon, kahit i-review nila at they have access to documents, kung kami nga may access sa documents at nakita nila yung GAA, nakita nila yung mga release ng funds, ikaw mismo mahihiya eh. Di ba? And I don't think you want to be part of such administration, of such regime that implemented the most corrupt budget in our history. Opo, lalo pa Congressman, no, na matindi ang mga programa ngayon sa pamahalaan, pero hindi mo kasi maiwasan kung kahit kausapin mo yung mga kahit nagkakaroon po kami ng mga panayam sa halimbawa yung mga man on the streets namin, kahit po kasi maganda ang ginagawa ng isang ahensya ng pamahalaan, pero bumabalik dun sa issue ng Pangulo eh. Bumabalik dun sa issue ng pananagutan eh, na parang kahit anong gawing mabuti, meron pa ring latak ng pagdududa ang taong bayan. Dahil nga, yung Pangulo mismo ang nai-involve sa issue ng korupsyon. Alam mo, MJ, kunyari lang itong example ko, yung Metro Manila Subway. Nakikita ko siya. Parati siya nag-inaugurate ng mga subway stations. So, chinek ko, ano ba talaga yung nangyari? Matatapos ba natin? Ang lumalabas talaga hindi kaya. 2032. Pero baka matapos nila kung bibilisan nila yung 3 stasyon. Ang mabigat, yung Metro Manila Subway, ang budget for this year is 40 billion. Ginawa nilang 20 billion. Although sabi naman ng nagsasalita yung mga nag-ayos ng budget, sabi nila hindi, okay lang yan. Kasi although nasaan program yan, sabi nila pagka daw pinush yung project, andyan naman yung pondo. Parang ang point ko, di ba dapat yung 40 billion, talagang pinograma na nila at tinutukan nila na ma-implement at matapos kahit man lang 3 stasyon. So we have now a situation na ang mga tao talaga, o let's say yung budget ng mga congressman, nagbago ba? Hindi rin naman eh. Di ba? Parang nangyari. On average, I would think nasa 2 billion pa rin yung budget kada distrito. So, okay lang naman yun. Walang problema kung malaki budget mo. Pero kung ang budget mo 700 billion, na dapat sana tutukan mo yung mga malalaking proyekto, hindi magawa. Tapos ito, MJ Admar, nakikita ko yung hearing dun sa DOTR sa Kongreso. Yung mga taga Mindanao nagagalit. Sabi nila, bakit hindi matapos-tapos yung o mapondohan yung railway ng Mindanao? Sabi ng DOTR, kasi pumunta kami sa proponent, tapos yung proponent hindi na kami pinapansin. Paano yung proponent na yun is a Chinese company? Di ba, nag-aaway-aaway ngayon, gumagawa sila ng mga, ano ba sasabihin ko, nagkakaroon talaga ng mga away na personal. Siyempre, yung gobyerno ng China o yung mga korporasyon doon, ayaw sigurong pondohan na yung proyekto. Ito lahat epekto ng governance. Ito lahat epekto ng liderato. At yan yung nakikita natin sa ngayon. Hindi ko alam, yung binanggit mo, yung man on the streets, governance, hindi ko alam eh. Kasi lahat ng kausapin ko rin at sinasabihan ako ng mga tao, sige ho, ituloy ninyo yung laban. Grabe ho naman yung nakawan. Siguro narinig nila, bilyon-bilyon talaga yung narinig natin at nababasa natin. Maraming galit talaga sa nangyari. Opo, bago lang ulit si Partner Admar Kong,
Sa inyo pong karanasan bilang naging cabinet naging secretary po kayo no sa isang ahensya ng pamahalaan. Pag mga cabinet meeting o pagsama-sama po ng mga gabinete, kailan po nagkakaroon sir ng distrust sa isang sitting president? Okay, alam mo, yung kay President GMA may nangyari namang ganyan. Kasi at that time, di ba nung lumabas yung Garci issue, may mga ilang grupo kami na talagang yung tinatawag nilang Hayat 10 na doon nagsimula yun, nagsalita sila at sinabi nila, hiwalay kami kay Presidente. At hindi lang to basta nag-resign. Talagang gumawa sila ng isang setup, talagang pinlano nila at nag-resign silang lahat no against President GMA. Ang isa sa mga kasama ko doon, in fact, nandiyan pa naman si Secretary Abad, no? At that time, si Yusek Chito Gascon. Si Yusek Gascon was DepEd. Sabi ko sa kanya, Chito, may nakita ka ba na pandaraya at that time? Kasi ang DepEd, ang head ng lahat ng teachers. Meron bang isang teacher, principal, superintendent na nakuha kayong ebidensya na talagang ginulo o niloko yung resulta ng eleksyon? Kasi sabi niya wala. Sabi ko, bak ganun? Kayo nga ang involved sa bilangan. Yung departamento nyo. Sana man lang may isang ebidensya kayo para mapakita at ma-justify yung inyong posisyon. In the case of President Marcos, nagsalita yung saldi ko. Sabi niya, hindi, nag-deliver ako ng pera sa'yo. Ito yung 100 billion insertion na ginawa mo. Hindi naman dininay. Nandun naman yung insertion. Pinirmahan talaga yung unallocated funds. Pagkatapos yung release ng budget, yung pag-approve ng budget, yung unallocated, bago lumabas yung unallocated funds, MJ at Bara, pipirmahan ulit ng presidente yon kasi dapat sabihin na meron talagang extra na funding. Si presidente pa rin na mag-go doon. Si presidente na magsabi, sige, release na yan. At saka makikita mo talaga, marami dun sa unappropriated funds, nasa flood control. So nagsasalita itong saldi ko, nagsasalita yung USEC mo, nagsasalita si Manny, yung district engineer, ang linaw ng ebidensya eh. Napakalinaw. Tapos sinasabi nga, may delivery kay Martin Romualdez. Di ba? Hindi naman na pinapatuloy yung investigasyon doon. So ito, para sa akin, very clear na may violation at very clear sa akin na hinaharang ang investigasyon.